Ang mga sumusunod na inyong mapapakinggan ay hango sa totoong kwento ng kababalaghan na naranasan. Ganap na 6:30 ng gabi sa buwan ng Setyembre, sinamahan ni Abdul ang kanyang mga Kristiyanong kaibigan upang magdasal at magpabless sa pari sa lugar ng Fort Pilar, isang tanyag at pinagmamalaking lugar na dasalan sa Zamboanga City dahil kinabukasan ay board exam na nila. Bilang isang Muslim ay umupo lamang si Abdul at pinagmasdan ang pray-over ng pari sa mga taong nagpapadasal para sa board exam. Nasa ganoong sitwasyon si Abdul nang siya ay nagulat dahil biglang may tumalsik na tubig sa kanang bahagi ng kanyang muka. Buong akala ni Abdul ay tinamaan siya o nadamay ng pagbasbas ng holy water ng pari. Ngunit ang pagbasbas naman nito ay papunta sa unahang direksyon, kaya naisip niya na imposible na matalsikan siya ng holy water sa kanang bahagi ng kanyang muka. Nagkigbit balikat na lang si Abdul at di na pinagtuunan pa ng pansin yung nangyari. Pero makalipas lang ang ilang sandali ay naulit na naman yung pagtalsik ng tubig mula sa kanang bahagi ng muka ni Abdul. Sa pagkakataong ito, siya ay nagtaka na dahil kitang-kita niya na tapos nang nagbasbas yung pari ng holy water sa mga tao. Pero patuloy pa rin ang pagtalsik ng tubig sa muka ni Abdul. Tumingala siya sa itaas at tinignan kung umuulan ba sa mga oras na iyon. Ngunit napagtanto niya na hindi naman pala masama ang panahon. Matapos nun ay dahan-dahan na siyang lumilingon sa kanang bahagi upang tignan kung saan ba talaga nanggagaling yung pagtalsik ng tubig. Di pa man siya nakakalingon ng buo sa kanan ay labis na hilakbot at kilabot na ang kanyang nadarama dahil kitang-kita niya sa gilid ng kanyang mata ang isang pari na nakasuot ng itim na abito. Nagbabasbas ito ng holy water sa kanang bahagi ng mukha ni Abdul habang naglalakad ng dahan-dahan papalapit sa kanya. Pero ang pinaka nakakatakot sa nakita ng binata ay wala itong ulo. Sa sobrang takot na nadarama ay kumaripas na agad ng takbo si Abdul at dali-dali nang nilisan ang naturang lugar. Makalipas ang ilang buwan, nakapasa naman si Abdul sa board exam. Pero kahit kailan ay hindi na niya makakalimutan pa yung nakakakilabot na karanasan sa lugar na inakala niyang malayo sa mga masasamang elemento.